Okay. Hello, Hello, bosses! bosses! Welcome to our live training. Yes. First time to be here in the evening. Mm-hmm. And we're really sorry. We're supposed to be live Yes. today, this morning. But because I'm working now, I have my charity job. Mm-hmm. And we're editing videos for uh, filming an NGO company. Yes. Medyo talagang hectic yung mga schedules ko ngayon at nakakita pa tayo ng mga ninja student natin, no? Yeah. Shout out Kahapon. kay Dexter Roy Mandela. Nakita Si namin siya dito Dexter. sa Laos. Mm-hmm. Anyway, today's topic sobrang exciting and we're really happy na Yes. nandito kayo tonight. And I know that this is a surprise and new schedule, Mm-hmm. but very soon, we are going to go back to the normal uh, oras natin, which is lunchtime, Philippine time, para nakakapanood yung mga kababayan natin Pilipino habang break time sila sa pagkain nila. So, kwentuhan muna tayo Kwentuhan. today. Our Yeah. topic is all about paano nga ba magnegosyo? No? Ang Okay. daming nagtatanong sa akin, Princess, how you really transition from being an employee to becoming an entrepreneur? Now, I have my own Yes. courses. I humbly say na I'm so glad and grateful to God na meron kami ng mga blessing na to ngayon kahit na pandemic. Pero alam nyo ba guys na hindi madali mga pinagdaanan ko. Napakarami talagang mga pagsubok. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyo ngayon Mm-hmm. kung paano nyo nga ba magagawang mag-transition from being an employee to building your own business. Naku, ang dami talaga niyan, no? Mula sa pag-iisip pa lang ng negosyo, pagtitinda, pagmamarket, pag-register ng business mo, sino nga ba yung mga taong una mong dapat i-hire, paano ka mag-apply ng business permit, sobrang dami. Pero alam nyo, dito sa 12 steps na to, maituturo ko na sa inyo agad kung paano ninyo magagawang patakbuhin yung negosyo nyo and at the same time, how you're going to scale your business para patuloy na lumalago yung negosyo nyo. Again, this topic is for people na matagal ng empleyado at gusto nilang matuto kung paano nga ba talaga magnegosyo at paano magsimula. Alright? Kung network marketer ka, affiliate marketer ka, actually, ang tawag dyan is nakiki-sideline ka sa kanila. You are part of their team, you are actually an affiliate, and downline kanila, whatever. Pero hindi yun yung tinatawag nating negosyo dito eh. Yes. Although masasabi natin na isa siyang online business, pero hindi ikaw pa rin ang boss doon. Kasi pag natanggal yung company, halimbawa na-sec siya, o kaya nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng problema, hindi mo control. Yung commission mo, hindi mo na siya makukuha, no? Pag sinabi natin paano nga ba talaga magnegosyo, paano nga ba talaga magsimula, and how to transition from employment to becoming an entrepreneur, becoming your own boss, ito yung pinag-uusapan natin dito. Ikaw ang boss. Okay? So for example, kagaya ko, dati akong affiliate, dati akong network marketer, wala akong control sa company. Pero ngayon, sa Pinay Boss Daily at Pinay Boss Academy at yung mga software na meron ako, yung mga apps na meron ako, na binild up namin at ginawa namin, kami yung boss doon. It's our own idea. Yun ang tinatawag natin na ikaw yung boss. You own it, you have the control. Ikaw ang lahat ng may hawak sa lahat ng aspeto ng negosyo mo. Again, this is not easy, okay? Pero itong 12 steps na to ay magtuturo sa'yo kung paano mo siya posibleng gawin. So, thank you so much. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo sa mga manonood? Ayan, meron na tayong 4 million viewers. Pero bago yung lahat, sabihin na natin sa kanila, malapit na natin ilabas yung Home Boss. Exactly. So, Home Boss is a step-by-step guide, paano magagawa ng isang ordinaryong Pilipino na mag-transition from being an employee to becoming their own entrepreneur. Malamang matagal nang sinisigaw ng balon-balunan mo, ng puso't kaluluwa mo to finally have freedom. Kasi nga, lagi ko sinasabi, dalawa lang naman yan eh. Either you sell your time for money, which is napaka-limited,
kahit balibaligtarin mo yung mundo, talagang lahat tayo may 24 hours lang tayo. Pare-pares na may 24 hours. Para mabuhay ng isang araw. Na hindi porket maganda siya o magaling siya, mas lamang yung oras niya. No, pantay-pantay na binigay ng Diyos sa atin yung 24 hours, di ba? Kahit mas cute ka, hindi ako pala. Okay. Mapo, 24 hours lang meron ako. Pero pag nagnegosyo ka, you are selling a product and a service. So, dalawa lang yan. No, kaya kung employee ka at gusto mo maging entrepreneur, wala, yun lang talaga. Mag-shift ka into becoming your own boss, into becoming an entrepreneur with your own idea. Pero kung ayaw mong gawin yon, go ahead, no? Stay with your job. There's nothing wrong with that. Okay? So, ngayon, magsisimula tayo. We have a slide presentation that we prepared for you according to, this is very realistic, no? Forbes magazine and from entrepreneur.com. Kaya, pinagsama-sama namin yung mga idea na to. And based on my own experience, paano ko nagawang mag-transition, from becoming a waitress, tour guide, into running my own business worldwide. So, ngayon, are you excited? Are you ready? Because we're so pumped up. Please share this video para naman makatulong sa mga kababayan natin Pilipino, lalo na ngayong pandemic. And at the same time, ganahan naman kami magturo every time, every Monday and Thursday dito sa Pinay Boss Daily. And sobrang precious talaga ng mga tinuturo namin. Sa iba kasi, these are actually paid courses, but dahil pandemic ngayon, we love you so much that we want to give a lot of value na makakatulong sa inyo. So, ayan, kumusta naman, Gemma? Good morning daw. Watching from Cebu. Kumusta naman dyan sa Cebu? Okay lang ba kayo? No? Kumusta naman yung bagyo dyan? I hope you are safe and still making everything possible for your dream. Yes. Okay, so ready na ba kayo sa slide presentation natin? Now, let me know sa comment section sa baba kung kayo ba ay may pinaplanong negosyo at kung meron man, let us know kung ano yon sa comment section sa baba at pwede namin kayong tawagan kung paano nyo magagawang maging feasible or posible yung business na yan. Pwede kasi namin kayong bigyan ng idea, eto pala yung business na gusto mong gawin. Yes. Pero meron ka na bang idea kung paano mo sisimulan yan at na-test mo na ba yung market kung mabenta ba yan? Okay? Kasi maraming steps talaga para malaman mo talaga kung papatok ang isang negosyo o hindi. Sa pamamagitan nitong 12 steps na to. So, are you ready? Ready na ba kayo? So, give us hearts and likes para naman ganahan kami. And also, you can share this video sa inyong wall kasi mamaya mamimigay tayo ng ebook called Superfans. Okay? By Pat Lee. So, yung magko-comment ng business idea nila sa baba, mag-share nitong video na to, ay posibleng mabunot na maya at the end of this video para manalo ng ebook called How to Have Super Fans. No? Paano mo magagawang kumita kahit na hindi milyon-milyon ang followers at subscribers mo, kahit konti lang sila, pero magiging patok ang negosyo mo. So, yun yung magiging price nyo mamaya. That's an ebook. Alright, let's start with our lesson. We are going to show to you wait lang. Our slide presentation. Okay. Which is all about this. Okay, paano nga ba magnegosyo? At ilagay lang natin dito So let me know kung nakikita ninyo itong slide presentation natin. Okay? So this is our topic, no? Paano nga ba magsimulang magnegosyo and 12 steps how to transition from employment to entrepreneurship. Okay, so it's our episode number 4, Motivational Monday. Normally, it's 12 p.m. Philippine time. Yes. Pero kanina, busy kami sa office. Kaya na-move tayo ng 7 p.m. Okay. Exactly. So, ready na ba kayo? Excited? Kayo ba, guys? Alam nyo ba na bago nyo malaman itong mga steps na to, kailangan nyo mag-hire ng business consultant. Okay?
At napakamahal ng bayad sa kanila kasi kapag entrepreneur ka, marami silang ipapagawa sa'yo. For example, yung Ninja Pro, kailangan ipapattern mo yan. Kailangan ikaw lang ang may karapatang gumamit ng Ninja Pro. Kailangan may attorneys yan, na kapag ginamit nila yung Ninja Pro o kaya yung Home Boss o kaya Begin Again with Facebook Ads or Ninja Pro Funnel Builder, pwede mo silang kasuhan. Kasi ginamit nila yung branding mo. Maraming mga ipapagawang ganun yung business consultant mo, yung attorney mo, yung accountant mo, tuturuan ka sa tax. Mga bagay na gano'n. Pero mamaya pag-usapan natin yan. Pero kayo ba, sabihin nyo naman sa comment section sa baba, kung minsan ba naisip ninyo, paano nga ba talaga maging entrepreneur? Diba? Ang daming gustong... Kahit ako before, gusto ko maging entrepreneur, pero nag-iisip ako, paano nga ba magsimula maging entrepreneur? Ano bang kagaya ng iniisip ko before? Nagsisimula pa lang ako. Paano nga ba maging entrepreneur, no? Nag-iisip ako ng mga negosyo online, negosyo offline, kung ano-ano, naging networker ako, di ba? So, yung pala, yung experience ko, nagagawa ko na unti-unti sa pagiging, yung background experience ko sa pagiging entrepreneur, nagsimula ako, direct selling kasama ka. Yun. So, kayo, kung ano yung mga ginagawa nyo ngayon sa pagiging entrepreneur, pwede nyo share, comment down below, no? Para malaman namin kung ano yung nasaan ano kayo, ba yung mga networker questions kayo, nyo sa isip ninyo? Yes. No? Pwede kayo mag-comment dyan. The more comments you make, the more chances of winning. Kung nanalo ka na ng super fans before, we will think of another book na pwede naming ibigay sa inyo. Okay? Na naka-reserve sa aming list. Alright. So ngayon, ayan, hello coach daw, si Coach Jelmin. Alright. So ngayon, magsimula na tayo sa slide natin without further ado kasi excited na sila. And i-comment nyo na lang dyan sa baba, guys, kung ano yung mga questions nyo regarding sa kung paano nyo sisimulan yung mga negosyo nyo para marami kaming masagot later sa Q&A. Alright, so 12 steps how to transition from employment to entrepreneurship. Of course, guys, step number 1 is determine what you love to do. Kasi kapag hate na hate mo yung ginagawa mo, maniwala ka sa akin, pag pinasok mo yung pag-e-entrepreneur, madali kang susuko. Kasi darating yung time na ano ba yan? Sasabihin mo, ang dami naman dapat aralin. Kakaaral ko lang ng Facebook ads, nagbago na naman. Tapos, kakaaral ko lang ngayon ng Instagram, YouTube marketing. Ngayon, may bago naman, TikTok. Madali ka mabe-burn out. Pero kung passion mo siya, mahal na mahal mo talagang ginagawa mo. Kagaya ngayon, nakapajama na lang kami. Okay? At saka nakamedyas. Imbis na nagdi-dinner kami ngayon or gumagala or nanonood ng Netflix, we are here loving you sincerely and teaching you because it's our passion. Kagaya ngayon, pagod ako ngayon, no? We've been doing a lot of auditing, we've been doing a lot of filming, video marketing, inaaral ko pa inaaral ko pa yung kay Ty Lopez na Sima, no? Sabay-sabay talaga. Sabay-sabay. Tapos magpapasko pa, and tinatapos pa namin yung Home Boss. Eto kami, no? Nandito kami para maglingkod sa inyo, para to share and mga teach, strategies, no, our ideas, fellow Filipinos how to do it. Pag hindi mo passion ang ginagawa mo, believe me, madali kang mag-quit. Sasabihin mo na lang sa sarili mo na ayoko na, pagod na ako, nakaka-burn out. So, ang strategy ko dito, kapag dumating sa time na parang minsan gusto mo na maiyak, 'di ba? Ang hirap naman, ang dami kong struggles ngayon dito sa business ko, tapos pandemic pa ngayon, itutuloy ko ba 'to? Lagi kong tinitignan yung mission, yung gusto kong marating, yung goal ko. Lagi ko siyang pinipicture na finally pag nag-breakthrough na ako, ito yung mga magagawa ko. Hindi lang ako yung magiging successful, no, both financially with time freedom, and yung family ko, ma-uplift ko yung buhay nila. Si Angel, no, hindi na siya magta-tricycle, matutupad niya na yung mga pangarap niya. At the same time, maraming mga Pilipino yung kasabay kong maaahon sila sa hirap. So, yun yung lagi kong tinitingnan na goal. Kasi nung nagta-travel ako overseas, maraming mga Pilipino yung
OFW, tapos tumawag sa cellphone, umiiyak yung anak nila, gustong-gusto na nila umuwi. Tapos samantalang ako, pag nag-travel ako overseas, no, I'm a backpacker, tapos nasa laptop ako palagi. Of course, yun yung buhay ng mga vlogger. Pero deep within me, it hurts a lot. I bleed when I see other Filipinos na kung tratuhin minsan ng mga boss nilang Chinese, kagaya ng girlfriend nito, is ganun-ganun na lang, nasasaktan ako. Kaya sabi ko, one day, yung passion ko na tulungan yung mga kapwa ko Pilipino is magbubunga rin yun. Yes. I will teach them how I've done it, paano ko siya ginawa, no, para makatulong sa kanila. Alright? So, kailangan passion mo siya. So, may idadagdag ka ba doon, Jel? Kapag mahal mo yung ginagawa mo, isang bagay na ginagawa mo, parang trabaho, no? Kung di ka na masaya, no, bakit may stuck ka pa sa ganung comfort zone na ginagawa mo araw-araw, no? Hangga't maaari nga wala nang day off. Nung factory worker ako, inaasam-asam ko na magkaroon ng day off. Pero ba't ko pa ba pinagpapatuloy? Tinapos ko rin yung 1 taon sa pagiging ano tawag dito, factory worker, no? So, hindi na din talaga ako naging masaya. Hanggang sa nag-ship ako sa pagiging buy and sell ng mga sasakyan. So, naging ano ko talaga, love ko talaga yung naging hobby ko talaga yung pagba-buy and sell, no? So until now, and ginagawa ko na rin yun. Ano yung paano ka nag-transition, Jill? Kasi hindi naman pwedeng bigla na lang, di ba? Factory worker ka, tapos nagta-tricycle, tapos bigla ka nag-buy and sell. Nag-acquire ka ba ng mga skills, ng mga nag-spy ka ba sa internet? Yes, actually, before nag-spy ako sa YouTube. Kasi may tinatawag tayong YouTube University. Ayan, kung bago sa paninig nyo, no? How to sell, ganito, bla bla bla, ganyan. Kung sino-sino yung mga nagbebenta, no? Mga foreigner, no? Marami nagkakandak niya. At saka, yun yung pangalawa, hindi mo lang siya passion, meron ka na talagang background or skill doon sa business na gusto mong gawin. Kagaya niya, nag-buy and sell siya ng motor, tricycle. Si Angel, nagta-tricycle siya before, kaya nung nag-buy and sell siya ng mga motor, sasakyan, jeep, kotse, may background na siya. Kaya nga, isa sa mga dapat mo i-consider is think about your skills, abilities, and experience. Consider what you can realistically see yourself doing for hours each days, for weeks and years. So, dapat, realistic dapat yung negosyo mo. Kailangan, meron ka ng background doon. Hindi pwedeng ngayon mo lang siya naisip, tapos, gagawin mo na siyang negosyo. Wala ka naman pala talagang kaalam-alam tungkol doon. Kaya minsan, guys, ang dami mga network marketer, talagang back to zero sila. Hindi nila alam kung paano sisimulan yung business kasi dati silang employee, wala silang idea sa pagre-recruit at pagbebenta. Totoo yun. Mahirap din talaga mag-ship na biglaan sa bagay na, wala kang knowledge about sa ginagawa mo dito to become entrepreneur. So ang solution doon is either pwede kayong bumili ng mga online courses na magtuturo sa inyo step by step kung paano gawin yung isang skill. Ako, I'm a fan of buying courses, mga crash courses and hands-on live coaching with other people. Ngayon with Ty Lopez, I have my own live training every 5 a.m. Laos time. So kailangan gumising ng 5 a.m. para lang magkaroon ng one-on-one coaching with him, lifetime every week, actually, no? So, meron kaming kaso, minsan hindi siya yung nagtuturo, ibang mga staff niya, yung mga nagtuturo. Ng VA niya, gano'n. Ng VA niya, oo. So, napakahalaga nun. Or, pwede ka naman magtiyaga sa YouTube. Kaya lang, sa YouTube kasi, pag nagturo sila, maraming palabok. Hindi siya direct to the point, hindi siya on point, at hindi naman talaga professional entrepreneurs na may korte ng mga topic nila doon, no? Karamihan ng mga ginagawa nila doon na topic is just to have watch views, no? Subscribers and followers, and more on marketing tactics lang din nila yung mga content na nasa YouTube. Kagaya ng there are 2 ways to create content on YouTube. Isa is content marketing and the other one is viral content. So, parang hindi siya on point. Unlike kapag online courses, and coach na hinar mo, talagang on point, punto por punto, hindi ka mag-waste ng time, mabilis din yung success mo. Tama. And dagdag ko na rin, and limited din yung mga knowledge na makukuha natin sa YouTube unless kung talagang bibili ka talaga ng mga courses, no? Related dun sa online business na ginagawa natin.
Very good. So, yun yung step number 1. Dapat passion nyo Hindi basta kahapon mo lang naging passion Halimbawa, cooking, di ba? Sa YouTube, di ba? Kaya lang yung pagluluto mo naman talaga is napaka-basic. Parang walang Totoo. strategic. Kasi yung mga cooking show ngayon, Yes. hindi lang sila basta nagluto sila ng pasta. Mahusay sila magturo ng, alam mo ba, para masarap yung pasta, pagkalaga, nilalagyan ko na siya ng olive oil, tapos sinisisonan ko na ng oregano. Para paglagay ko ng sauce, kumagat na yung lasa ng olive oil. Yun, yung mga strategies, technique, di ba? Kailangan talagang matagal mo na siyang expertise. Passion mo talaga siya. Nakakapagbigay ka ng mga related tips na mahalaga. Alright, sabi nga ni Steve Jobs, people with passion can save the world. So ikaw, ano yung talent and skills mo, passion mo na posibleng makapagpabago ng mundo? Yes. Alright? So step number 2, business feasibility. Think about what others will pay for. Ayun. Dati, negosyo ko ng negosyo, chicharon, Tapos yung binentahan namin, nagbenta kami sa sementeryo. Yes. Kwento mo nga, Jel, nasisinok ako. Sige, inuman mo ng ano yan? Baka kakakain ng Lola, chicharon. Wala, hindi rin. Remedios. Sige. Okay, so chicharon. Kaso grabe guys, nandun kami sa sementeryo, natulog kami, naglagay kami ng tent na experience kung matulog sa gitna ng 2 puntod. Kaliwaan pag ganyan mo, 2 puntod yung nakalagay, Actually, may yes, tent, oo. di ba? Pero hindi kami bumenta kasi hindi ko naman expertise talaga yung pagtitinda ng chicharon. Hindi pa balik ang kapital, no? Hindi pa balik ang kapital. Ibig sabihin, hindi siya feasible. Kasi ang kasalanan ko nun, ang mali ko, wala kaming nakuhang supplier ng mga taba ng baboy. Yun. So, yung isang balde namin, mabilis na ubos. After nun, wala na kami mabenta kasi ubos na yung Ubos isang balde ng taba ng baboy. Bisperas pa lang ng baga katapusan pa lang din. Oo. October katapusan din, November is Uno, yun. So, Wala hindi siya mabenta. feasible. Wala kaming supplier. Walang supplier. Kasi pag lumakas ang demand ng business mo, tapos wala kang paghahanguan ng supply, patay ang negosyo mo. Kumbaga, kailangan, kailangan talaga kamada yung system. May system ka sa negosyo. Exactly. Dito ko hahango, mas mura kay ganito, tapos dito ko ibebenta, ito yung packaging ko, ito yung brand ko. Kailangan feasible, and the most important thing is may bibiling customer. People are willing to pay for that. Mas gugustuhin nilang ibigay yung pera nila para masolusyonan yung problema nila kaysa itabi nila yon kasi alam nila na yung product mo or yung service mo ang magiging solusyon para ma-relieve yung pain na nararamdaman nila or masatisfy yung kanilang needs and wants. Okay? Pag walang bibili, ano mangyari sa negosyo mo? Lugi. Bagsak, lugi. Okay? Tandaan again, kailangan passion mo. Number 2, merong siguradong bibili. Kaya ako, pag nag-run ako ng courses, hindi nyo napansin, pag nagbenta ako ng course, 50% off muna. Tinatest ko pa yung market. May bibili nga ba talaga nito? Kahit yung course ko is hindi pa kumpleto. Tama. 'Di ba? Hindi pa siya talaga completely done. Pero napapansin, may bumibili, may tao talaga may kailangan nito. Sige, I will create the product, tinetest ko yung market, and then suddenly, inimprove ko ng inimprove yung product. Hanggang sa maging final product na siya, pero na-sure ko na may bibili. Kasi ang dami nagbebenta ng Facebook ads. Kung iba sa inyo, kilala ko, ito sila Jelmin, Ang dami nagbebenta ng lessons sa Facebook ads, pero walang makapagturo kung paano yung ninja moves, paano mag-begin again with Facebook ads once na naban na lahat ng mga accounts mo. Yes. So, gumawa ako ng Blue Ocean, tinest ko siya, and ang dami nag-enroll, title pa lang. Alright? And then, in the next year, inano ko siya, dinevelop ko siya ng dinevelop hanggang sa maging full course siya ngayon. Alright? Hanggang sa marami pa akong mga case studies and bonus lessons kagaya ng setting up your Facebook Business Manager saka many chatbot secrets. So, ibig sabihin, feasible siya. May bibili, may nangangailangan ng produkto na yun. Alright, kayo rin, itetest din ninyo kung siguradong merong bibili ng product ninyo. Alright? So, sige Pahabol nga. ko na rin, dapat iba. Iba ka sa competitor mo. Mga competitors mo, Kasi kapag kagaya-gaya na kayo, marami na kayo nagtitinda nun. Diba? Facebook ads. Hati na yung market nun. Exactly. Naghahati-hati na kayo sa pizza pie.
'Diba? Remember, 120 million Yes. Filipino people, konting fraction lang dyan mga internet marketers. So, kung marami nagbebenta ng Facebook ads, pare-pareho na kayo ng kinakanta sa FB ads nyo. 'Di ba? Gusto mo ba malaman kung paano mag-Facebook ads? Gusto mo ba na maraming sales? Gusto mo ba ng maraming customer? Pero ako, iba yung kanta ko na parang iba yung ano mo, medyo related doon, pero iba siya. So, Yes. make sure that you always find a niche of people with a blue ocean. So, ako humihiwalay ako lagi, no? Ng market. Hinahanap ko talaga yung niche ko and lagi ko siyang tinetest. Ayun. Right. So, marami ba natutunan? Paus na ako. Heart naman dyan and Okay, likes. heart and likes naman dyan, And share guys. na din. Mahirap Kasi magsalita. after this, Marami ba natututunan? yes, Share after naman. this tutorial, no, titignan natin kung sino yung mananalo. Ayan, si Yan. Ezekiel nandito, si Jelmin. Thank you so much, guys. Cecilia, Yes. Koyama, ayan. Sandra, Tanudra, ayan. Hello, sis. Kumusta kayo? Dakim, The Kim is Ismani. Manny. Yan, thank you so much for watching. I hope you're learning a lot. Mas malalim sa susunod, no? Kasi Yes. more on registration na, scaling. Ay, nako, madugo, no? Actually, okay. Number 3. Now, develop your idea and find your niche. Interview an ideal customer. So, ito yung Yes. ginawa ko. Nung nag-ship ako from being an affiliate marketer sa Unity Network, ang main goal ko lang talaga is malaman ko yung internet marketing in a much developed way. Filipino way. Kasi yung mga coach ko dati, mga foreigner, ay nako, nosebleed, no? Nung nakilala ko yung Unity Network, ganito pala yung pagkuha ng market na Pilipino. Ganito pala yung strategies, no? Ganito pala yung pag-deliver na message mo, ganito pala yung taktika, no? Parang kailangan mo malaman yan as business owner. And then when I had enough knowledge, nakakuha na ako ng idea, hinanap ko na yung niche ko. Okay? Tapos, doon ko na ginawang mag-interview ng mga ideal customer ko. So, naturo ko na to sa inyo, mga ninja, sa paano ba hanapin yung ideal customer saka perfect customer. Okay? Alam na nila yan. Pero ako, ang ginagawa ko minsan, nagbibigay ako ng free coaching sa mga students ko and inaalam ko talaga yung mga Yes. problem nila. Okay? Ini-interview ko sila. Kagaya nito, for example, no? May papakita lang ako sa inyo. Okay. Dito, sa aking Facebook group, no, nag-launch ako ng tinatawag natin na ayan. Nag-launch ako ng poll, no? Tinanong ko sila rito kung ano nga ba talaga yung problema nila sa business nila na sa tingin nila ay mas kailangan nilang i-improve. So, ang dami kong tinanong dito, messaging, marketing, many chatbot, closing the sale, Facebook advertisement, managing social media platforms, funnel building, metrics, reading Facebook ads, result and scaling, TikTok marketing, email marketing. So, dito ko malalaman, kung alin nga ba dito yung talagang problema nila. And then you will create a solution to that. Hindi ko akalain na marami pa rin pala talaga ang may problema sa many chatbots. Ang akala namin ni Angel, ang magiging problema ng mga tao ngayon kasi marami nag-online business is social media marketing. Paano nga ba talaga magbenta online? At ang daming nagbebenta ng Facebook ads lesson ngayon ng mga courses, ng mga coaches. Without knowing, ito pala talaga yung main problem ng mga tao. Pero, kaka-post pa lang namin ito today. So, malalaman natin kung alin ba talaga dyan yung mas maraming vote maybe after a week. Okay? So, ganyan mag-test ng market. Alright? Ganyan. Kasi pag hindi mo ginawa yan, no, para ka nag-create ng solution na wala naman palang may problema nun. Parang COVID, no? Ngayon, ginagawa natin yung vaccine kasi sure na may bibili. May sure na may demand. Okay? May maraming mga COVID na ngayon. Taas talagang demand nun. Ang taas ang COVID demand vaccine nun. talaga. Kaya dinedevelop Wala nila kang ngayon, zero no? Wala kang zero. Pwede Iba ka 7 mag-invest billion, doon, no? 7 billion katao. O, di ba? So, ganun ang negosyo, guys. No? You have to develop your idea. Hanapin mo kung sino posibleng bumili nun and tanungin mo yung tao para kang magte-test ng mga tao na, eto, kailangan niya ng, let's say,
etong may sakit ng COVID na to, no, i-dissect natin siya or whatever na ginagawa nila doon para malaman nila kung paano ba talaga makakatulong yung product na yun sa kanila. Ganun ang pagnenegosyo. Okay? So next, i-design mo na ngayon ng market mo. Tandaan nyo guys, hindi nyo kailangan maging good engineer, hindi nyo kailangan mag-hire agad ng business coach or tawag dito, business consultant. Hindi nyo kailangan agad mag-hire ng accountant or mag-hire agad ng BA o kaya ng attorney. Next na yon. Pero ikaw mismo sa sarili mo, kailangan ma-design mo naman yung business plan mo. Ang ginawa ko dito, may notebook lang ako dito na magandang notebook. No, ako mismo dino-drawing ko kung paano ko papatakbuhin yung negosyo ko. Create the course, tapos after nun, Facebook ads campaign, paano ko iraran yung Facebook ads media ko, video ba or photo, paano ko iraran yung campaign ko, ano yung optimization goal ko, paano ko iraran yung webinar ko, paano ko iraran yung payment page ko, paano ko iraran yung email marketing system ko, yung mini chatbot ko, etc. Okay? So, dinidesign ko yon. Ikaw, bilang entrepreneur, trabaho mong i-design yung marketing business plan mo. Dati may restaurant kami ni Angel, and marami kami mga food cart business. Yes. Ako yung nag-design ng recipe, brand ng product, sino yung tatao doon, sino yung magko-collect ng payment, sino yung chef, no? Sino yung magre-remit sa akin ng pera, sino yung magbibili ng ingredients, sino yung magsisend sa akin na, eto yung nagastos. Ganon, ikaw ang magde-design nun. Ako yung nag-photography ng mga pictures, pagkain, pinalaminate ko yun, nilagyan ko ng mga kung ano-ano. Okay? And ikaw ang magde-decide kung anong location, etc. Dapat trabaho mo to bilang boss. Okay? De-design mo yung marketing and business plan. Are you learning so far? Ang dami na nating viewers, 11 million. Thank you so much. Thank you so much for watching. Kaiba natin si Ibana, 11 million. Hops, ganado. Shout out muna sa mga bagong dating at bagong salta. Okay. Kay Rose Jean, no? Ayun. Thank you for watching. Dami talaga nun, no? Yes, sis. Kay Sir Gandang Richard gabi. Dibreja. Oo, no? So, thank you so much sa mga hearts and likes. So, comment naman kayo sa baba. Ano yung naiisip nyo na problema nyo kung bakit hindi kayo makapag-transition sa business nyo? At ano ba yung business idea na matagal nyo nang pinapangarap gawin kaya lang hindi nyo magawa? Remember, the more comments, the more chances of winning. Hindi na nagagawa yung raffle. We will do it later. Okay? Yes. Promise. Stay tuned lang po. Okay, design your business plan ha. Again, reminder ko sa inyo, hindi kailangan ng professional way of designing your business plan. Instinct lang to, guys. Take courage and believe in yourself na kaya mong i-design ang sarili mong business plan. Okay? Sabi nga ni Warren Buffett, dati siyang sikat siya as an investor. Pero alam nyo ba na umpisa lang siya sa textile, yung Hampshire Hathaway. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko. Pero textile, mga garment, damit-damit. Sabi niya, keep an eye out on new opportunities and sticking to a constant strategy. Lagi kong tinatandaan to. Dapat laging bukas ang mata mo sa mga bagong opportunity, pero dapat constant ka lagi sa mga strategy na ginagawa mo ngayon at huwag kang kakalas doon. Okay, lagi ko sinasabi kay Angel, be patient, be patient. Ginagawa natin to step by step. Although hindi ka nakakakita ng resulta sa ngayon, wala kang income, no? Pero yung ginagawa mo ngayon, yung pagtatanim mo ngayon, magbubunga yan. Always stick to your strategy and plans. Okay? Pero dapat bukas din ang mata mo sa mga bagong opportunities habang may ginagawa ka, no? Yes, exactly. So, wag niyong kakalimutan yan kasi mga successful na tao, according to Forbes magazine, ito lang din yung ginagawa nila. Imaginein mo, textile, damit, tapos stock market. Ang layo, di ba? Pero saan siya mas naging successful? Naging successful muna siya sa textile. Nag-focus muna siya doon. Nung kumita siya na malaki, yung malaking kinita niya, naging investor siya, nag-stock market siya, hanggang sa nagpautang siya ng pera sa Mars INC, which is yung isa sa pangatlo sa pinakamayamang pamilya sa buong mundo, Mars family, na may-ari ng mga chocolate na madalas ninyong kainin. Nutella. Kagaya ng Nutella, Mars, din yun, yung Mars na bar. Mars bar. Yun, mas mura sila kaysa kay Snickers. Hindi ko lang sure kung si M&M sila rin na may-ari. Okay? Alam nyo na ha, pinautang lang sila ni Warren Buffett ng 108 million. Pero, 108, sorry, hindi ko alam kung magkano pinautang, pero tumubo siya ng 608 million profit.
after a year. Imagine? Sikat No? yung mga products nila, no? Halos ata araw-araw may bumibili. Yes. Walang zero. Walang zero. Direct selling, from Worldwide, direct selling, stock market to becoming an investor. Galing, di ba? So next, no? Kailangan ninyong iset up na yung business nyo on a small scale. Huwag nyong pamayamayain. Ako, title pa lang ng course, binebenta ko na. And I make sure na yung mga student is talagang nakuha nila ng mura. Kasi dati magkano lang yung Ninja Pro Funnel Builder. Ito si Jelmin, nakuha pa yung Ninja Pro Funnel Builder ng libre kasi winner siya, di ba? Yes. Pero ngayon, ang mahal na ng Ninja Pro Funnel Builder, I would say it's still affordable for 15,000 peso. Pero lifetime mo na siya magagamit. Pero before, tinest ko yung market, hindi ko nasasabihin sa inyo kung magkano siya before, pero ang daming bumili. Ibig sabihin, feasible siya. No? So, wag kayong alinlangan na i-test yung market ninyo on a small scale kasi doon yung malalaman kung mabenta siya at feasible siya. Okay? At wag na kayong magpatumpik-tumpik, no? Gawin nyo na siya agad para malaman nyo na agad habang empleyado pa kayo kung maganda ba yung business na naisip nyo. Kasi pag minayamaya nyo to, sasabihin nyo, ay, pag-resign na ako, saka ako na lang gagawin. Anak ng tokwa. At lumipas na yung 5 taon, hanggang 10 taon, naka-hire ka pa rin dyan sa boss mo. Hindi mo na na-test yung Yema business mo. Eh, Yema lang naman yan. Iaabot mo na sa katabi mo, oy, 5 piso lang yan. Bayaran mo na. Ang tagal mo na yun. Hindi mo pa ginawa. Oh, di ba? So, next, no? Sabi nga ito, favorite ko to, si Tillman Fertitta. Ayan. Hindi siya Fertito, siya si Fertitta. Sige, ako si Fertito. Siya si Fertitta! Kaloka. Okay, 95 versus 5 rule. 5% rule. Ano ba yan? Lagi kong ano to, guys. Ito talagang dinidibdib ko yan. Lagi ko siyang inaalala no, kapag may weakness ako. Si Tillman, nag-umpisa siya sa isang restaurant. No? Bigyan ko lang kayo story time. Eh, kahit paus na. Huwag kayo mag-alala. Pakinig din ako rito. Pakinig ka na lang sa story. Bago sa akin to eh. Okay, story time. Okay. Si Tillman, no, nung unang panahon, panahon ng 1980s, no, nagtayo siya ng isang restaurant. Kaya lang nagkaroon ng matinding recession, no? Yes. Maraming economy crash. Para ngayon, no, nag-collapse yung mga bangko. Okay? Ngayon, walang trabaho yung mga tao, walang pera, may restaurant siya, no? Nag-iisang restaurant, no? Fast forward, mamaya malalaman nyo siya yung may he is the king of hotel chain and restaurant sa buong mundo. Imaginein mo yun, buong mundo lang naman, boy. No, siya lang naman yung lahat ng mga restaurant chain and hotel restaurant sa buong mundo, siya yung mahusay gumawa, no? More than 600 different chains of hotel in the world. Okay, pag sinabing chain, ano yan? Halimbawa, Sofitel. Maraming Sofitel, di ba? Halimbawa, ano pa ba yung lagi na Mercure. Mercure Hotel. Maraming chain yan. No? So, yun. Siya rin may-ari ng Baba Gump kung saan hinire niya lang naman sila Tom Hanks. Ay, alam mo rin pala yun. Alam ko yung story niya. Ayan si Baba Gump. Na si Tom Hanks, bayad siya hanggang sa mawala siya sa mundong tawag naman. No? Parang 10% yata every ng gross income ni Baba Gump. No? Yung shrimp company. Meron sa Grindel Tree. Anyway, nung nagsisimula siya, hindi yun ang success story niya. Either, no, babalik siya sa pagiging empleyado, ibebenta niya yung restaurant niya. Imaginein mo yun. Ang sakit, di ba? Pagkatapos mo maging empleyado, nagtayo ka ng restaurant, tapos nag-crash yung economy, i-give up mo na yung restaurant mo. Yes. No? Kasi, pag binenta niya yung restaurant niya, mababayaran niya lahat ng utang niya sa bangko. Kasi para mag-survive yung restaurant niya, kailangan niyang bayaran yung empleyado niya saka lahat ng overhead cost niya. Eh di ngayon, ito ngayon yung storya, mga Inday at Dudong, no? Okay, ano yung story? Nahati ngayon si Tillman Fertitta sa dalawang option. Ano yung dalawang option? Ibenta ang restaurant para mabayaran lahat ng utang or uutang pa siya sa bangko para bukod sa ma-survive niya ang restaurant niya, mabayaran niya yung utang niya sa kabilang bangko. Lakas loob. Ikaw, entrepreneur ka, anong gagawin mo?
Relate ako dito sa part na to. Oo, ang dami mong utang eh, no? Marami akong utang. Ako rin, marami ako utang Pero ngayon. okay lang. Umiikot Oo, naman. umiikot siya. Kanta ni Sarah yan eh. Oo, ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Okay, sige, tuloy natin ang Nagnenegosyo kwento. kayo, tandaan niyo si Sarah Geronimo, ha? Paikutin niyo yung pera niyo. Ikot-ikot lang. Di ba Okay? nung walang cash sa bulsa at wallet, basta may umiikot. Ayun. Ang tanong, tama. paano nga ba iikot? So, sandan ang kabanata sa Umikot ka. susunod. Okay. Okay, so anong nangyari, no? Pinili niya yung pangalawa. Ayun. Okay? Ang mga bangko nun ayaw na magpautang. Pero ang galing niya. Nangako siya ng malaki pang meron kasi tinatawag na cash band. Pag entrepreneur kayo guys, dapat alam niyo Ay, to, cash band. no? Yung mga cash band, royalty band, no? Yung mga promissory note, cheque-cheque, no? Yan, mahalaga yan. Kasi nung college, nung nag-aaral ako, walang bangko na gusto magtiwala sa akin. Ayaw ako bigyan ng... Student ka pa lang nun, no? Kasi estudyante pa lang, Alam bago ko pa lang yan. entrepreneur. Ngayon, marami na mga bangko yung gustong magpautang sa akin na malalaking credit card limits, no? Kasi nakita nila na kapag may ganito kang continuous flow of income sa account mo, Mhm. no? Naku, mga bangko pang magkakandara pang magpautang sa'yo. Mhm. So, ang ginawa ni Fertita, pinakita niya yung mga dating resulta nung kanyang negosyo. So, sabi niya, eto naman yung mga cash flow ko, meron naman akong kita. Kaya lang, dumating talaga sa point na recession ngayon, kailangan kong i-keep yung restaurant ko. Yes. Pero, kung papautangin niyo ako ng ganitong halaga, no, either makuha nyo ng buo yung restaurant ko or bibigyan ko pa kayo ng magiging kita ng restaurant ko pag nag-survive. Cash band ang tawag doon. For example, hihingi ako ng utang na $1 million. Example lang kay Angel. Angel, pa utang ka Yaman ko naman. na. 5 piso na lang para masyado malaki, malula sa. Angel, pa utang 10 piso. Okay. Okay? After 1 year, babayaran kita 13 pesos. Mhm. Sure yun. Malugi matalo yung business ko o kumita, tubo ka ng 3%. Sure. May utang ako sa iyo na 10, bukod sa ibabalik ko yung 10 piso, may ibibigay pa ako sa yung 3 piso. Every year. Every year. Nahawa ko yung pera ko hanggat hawa ko yung 10 piso mo. Alright. Yes, Pero pag naibigay ko na yung 10 piso, ibibigay ko na interest. Nagets mo? Kumbaga, nahuli ko na eh. Ayun. So, ganun Kumbaga ang ginawa talaga, niya. yung ginawa niya, no? Imbis na masolusyonan yung problema niya na ibenta na lang yung mga restaurant niya Oo. para maging solusyon pambayad utang sa Yun. bangko, mga utang niya pang iba. Mm-mm. Bagkus, no? Sinurvive niya pa. Ayun. So, ngayon, ang nangyari, to make the Restaurant. story short, no, na bayaran niya yung unang bangko na pinagkakautangan niya, no, at natabi niya pa yung restaurant na kaisa-isang restaurant niya. 5 years after that, no, maiyak-iyak siya sa sobrang saya, ano, Ano nangyari? yung isang restaurant niya na yun, naging 5. Okay? Doon ngayon sumipa yung economy. Kaya kayo guys, tandaan nyo kayo mga nandito sa Pinay Boss Academy, ngayon crash of economy. Ang mga buhay ngayon ay yung mga tinatawag nating dati nang nagnenegosyo, bumibili sila ng asset ngayon. Kasi ang dami nagbebenta ng bahay, kotse, sasakyan, wala ng trabaho, ng mura, bagsak presyo. Ang principle sa negosyo, buy low, sell high. Okay, bibili ka ngayon ng mura, ibebenta mo na mahal. Kasi pag bagsak ng economy, saan ba pumupunta yung mga bumabagsak? 'Di ba umaangat? Okay, aangat ulit ang economy pag nag-open na. Yung wala ng COVID, no? Boom ngayon ng tourism yan. Pustahan tayo, magboborakay kayo pag open na. Pag lahat ng tao may vaccine na. Pinaalala mo pa, diba? Boracay. Diba? For sure, kating-kating na kayo mag-travel, no? Dito sa Laos, thank God, no? Masaya kami, walang COVID. No? 25 po. Walang, Sorry, ganun. 25 piraso, pero dito kasi meron silang, ewan ko, para may sila ng China, no, na Ewan ko, may ang something bilis dito mawala gobyerno. yung Basta, nila. bilis Oo. mawala. So, last February pa yun merong 10 lang pero Yes, nawala na rin. Nawala rin. Okay, so wala dito sa Laos. Anyway, abangan ninyo yung rise of economy again kasi napakalaga sa ating mga entrepreneur na makaride ka sa wave na yon. Kung ngayon nag-i-struggle ka,
napakahalaga na ngayon mag-aral ka, pukpukan, aralin mo yung Yes. business idea mo. Kasi parang ang negosyo, ito tandaan nyo guys ang pagninegosyo, no, kung ngayon hindi ka okay, halimbawa network marketing, hindi ka magaling ngayon, pero nag-aaral ka na nag-aaral, kung paano mag-close, etc. ganyan. Yung susunod na network marketing company mo, dyan ka makaka-ride ng wave. Ikaw na yung magiging top earner sa susunod na yon kasi ngayon natuto ka na. Prepared ka na, parang surfing yan, na tinatawag nilang double six, no? Double six na wave. Yung unang ganun na mismo. Pero pag yung pangalawang ganun, makaka-ride ka na dun. Kaya abangan nyo yan. Okay? So, the 95 versus 5 rule, sabi ni Fertita, is that kailangan alam mo yung 95% ng skill mo. Kung saan ka magaling. Isulat mo yun sa notebook. Pinagawa ko kay Jelmin to, nung nag-coaching tayo. Jelmin, Rose Jean. Sino pa ba? Naalala nyo ba itong lesson na to? Sabi ko sa notebook, isulat sa kaliwa, 95% yung strength mo and skills mo na mahusay ka, magaling ka. Okay? Sa 5% mo, yun yung hindi ka mahusay at magaling. Hahanapin mo ngayon kung paano mo madedevelop yung skill na yon. No? Kasi hindi tayo pinanganak na lahat alam natin. Okay? Tandaan nyo, hindi ako pinanganak na entrepreneur ako dati. Wala akong alam. Ang alam ko lang magtinda ng uling, bayong, asin, gulay, ano ba ba? Before, no? Mga bata pa tayo. Mga bata pa kami, no? Nanay ko nagtitinda sa palengke. Nagpapatong ako ng 5 piso sa 1 kilo. O, edi may tubo ako. May tubo. May panchichirya. Ayun. So, dapat alam ninyo yan. Yung 5% nyo, kukunin nyo yan sa mga taong magaling doon. Kaya ako naniniwala talaga ako sa coaching, no? Kasi ano bang alam ko sa TikTok Academy? Ano bang alam ko sa TikTok marketing ngayon? Gid, no? Wala akong alam sa... May alam ako basic sa YouTube marketing. May alam ako basic how to run an ads with AdSense and ano, 'di ba? Pero maggawa ng mga tagging, Google Analytics, may alam ako doon. Pero magpatakbo ng YouTube ads. Instagram ads, ngayon, inaaral ko pa lang. Instagram Oo, sa Instagram ads meron na rin, no? At maraming Instagram marketing ngayon pagdating sa pagbe-business, lalo na kung Shopify. Pero anong alam ko doon? Wala. Kaya kailangan ko mag-hire ng coach or bumili ng course ng mga magagaling at mahuhusay doon. Okay? Yes. Kasi yun yung weakness ko. Yun yung 5% na dapat kong i-develop. Alright? I hope marami kayong natutunan doon. And itong si Fertita, napaka-successful niya na entrepreneur ngayon. Bumili na siya ng basketball team. Alam ko yung LA sa kanya. So, ang dami niyang... Clippers? Oo. Ayan. At sanggan dikit to ni Ty Lopez. Wow. In-interview siya last time So yan balik tayo uli kay Fertita. No? Ito, tumatak sa akin to na ngayon na kapag ang negosyante pala ay naniniwala na ako, walang negosyante ang 100%. Walang utang, no? Oo. Lalo na kapag dumadaan ng isang negosyante sa struggle ng ginagawa niyang business, no? Lalo na yung restaurant niya, sinurvive niya pa talaga yun, no? Di baling may utang, no? Basta alam mo kung paano mag-survive yung negosyo mo. At least hindi zero. So yun. Tama. Nakakatawa naman siya. Okay, so nakakatuwa yung mga comment na mga natin, ninja students natin dito. Sabi nila, no, coach, sabi ni sis, ayan, watching from Calamba daw si Richard. Si Rose Jean naman, sabi, food business ang gusto ni Rose Jean. Wow, ang galing. Alright. Si Coach Rose Jean. Ito mga nagkukulitan sila. Hello, sis Jelmy, sabi ni Ezekiel. Mga ninja student natin to sa BAFA. Nakatuwa, dati, hindi ko talaga mag-edit ng pictures and videos. Yes. Before pa, coach, bago ako maging entrepreneur, nung newbie pa ako, hirap talaga ako paano gawin yung online business ko. Pero nung nalaman ko na pwede ko palang gamitin yung mga talent ko before, kaya ina-enjoy ko siya ngayon through marketing. Wow. Alright. Tama daw. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Okay, ang cute naman ng mga comment nila. Ayan, sharer daw si Ezekiel. Nice. Okay, so, teka lang. Remove natin to. Hindi pa rin sanay gumamit ng Si Richard, nandito rin. Hello, Coach. Richard, yes. Ayan. Sabi niya, gandang gabi daw si Coach Rose Jean. Tillman Fertita, yes.
Hotel World Class, buong mundo. Oh, Wow, yes. yes. Okay, Galing. so, opo, assignment. Nagawa Tara na na, daw. travel na raw. Oo, no, pustahan tayo. Marami sa inyong kating-kating na mag-travel. Okay, back to lesson tayo. So, ano mangyayari ngayon, no? Once na alam mo na yung strength mo saka weakness mo. Aba, syempre, mas mag-scale ang business mo kasi walang taong 100% magaling. Tandaan nyo yan, ha? Kaya huwag kayong malulungkot o mahihiya kapag nakikita nyo sa social media, mas successful sa inyo yung ibang entrepreneur. Tandaan nyo, guys, no? Hindi lahat na nakikita nyo sa social media, totoo. Totoo. No? Yung swimming pool na yun na nag-picture-picture sila doon, hindi ka nila yun. Sino yun? Okay? Mas magaling kayo, no? Kayang-kaya ninyo, no? Mas maging focus lang kayo, magsikap kayo. Ako, lagi ako naniniwala, mag-pray din kayo, nabigyan kayo ng knowledge, no? Kung saan ba kayo mahina, saan kayo malakas. Okay? Totoo. Kasi napakahalaga rin ng prayer kapag pinanghihinaan ka na ng loob. At saka Exactly. social media ngayon, sa totoo lang nakaka-depress, no? Nakaka-depress sobra. Oo. So, ayan, mas maganda mag-aral na lang talaga kayo na mag-aral. Tapos, i-apply nyo na lang ng i-apply. Alright, so step number 6. Naku, 6 pa lang, nangangalahati pa lang tayo. Malahati pa lang tayo, ha? Naantok Stay na tuned, ako. please. Lalagnatin na ako din. Kailangan abangan ang nyo kung hirap sino yung mananalo sa ating Assess feedback. okay, pamigay ng ating yung pa rin ba, no? Oo, Facebook, oo. ano? Kung hindi ka super pa fans, nananalo, ayun. oo, super fans. Alright. So, assess feedback and adjust. Yes, magtanong kayo sa mga customer nyo, kagaya ko sa mga ninja students ko, ano pa kaya yung bonus na pwede kong ibigay? Ano pa kaya pwede kong ituro? Ano pa kaya pwede kong i-give away sa kanila, no? Mag-assess kayo ng feedback and lagi nyong i-adjust yun. Halimbawa, nag-run kayo ng Facebook ads, no? Hindi pala kahit anong gawin mo, sabi kasi sa Facebook ads, video ang effective. Yes. Pero kahit anong video ang gawin mo, bakit parang walang nanonood? Subukan mong gumamit ng picture naman. No? O kaya naman, message lang. No? Pwede mo sabihin, paano nga ba talaga mag-shift from employment to entrepreneurship? Pwede bang may magbigay ng idea, comment lang sa baba? Oh, yung pala, nagpakahirap ka pang gumawa ng video. Mag-edit-edit ka pa. Yung palang simpleng message lang na ganun, ang dami na nag-comment. Patok na, no? Minsan diba? picture, di ba? Oo, picture lang. Ako, nag-picture ako na simpleng-simple, nasa duyan. Di ba? Naalala mo yan? Nasa duyan ako. Biglang nag-viral, 1 million, ang dami niya, no? 1 million, views? Siya. Hindi views. Parang comments. Comments and shares. Dami. Samantalang yung video ko, hindi naman umabot ng 1 million. 700,000 lang na views. Almost 800,000 na views. Edi mas patok pala yung image, no? Kaya magte-test kayo palagi, okay? Tapos, wala ang katapusang testing. Tapos, isulat nyo naman sa notebook yung resulta ng bawat test nyo. Ang dami ko nakitang nagturo din ng Facebook ads, no? Scale ng scale. Nakalimutan mo na yung dati mong tinetest. Dapat, isusulat mo yun sa notebook. Video ads, magkano yung kinita, yung ROI mo, magkano yung per result ng yung objective mo, anong media ginamit mo. 'Di ba? Magkano yung naging conversion? Ilan na naging customer mo doon? Mahalaga 'yon, no? Bago ka mag-test ng ibang bagay, sulat mo muna yung marketing plan, yung scaling mo, yung test mo, yung metrics mo, i-note mo kung ano resulta. Okay? Para may babalikan kang notebook kasi pagka puro lang nasa utak mo yan, pagkatulog mo mamaya, naku po. Wala na, inday. Nakalumipad na sa hangin ang lahat ng mga ginawa mo. Okay? Kay Google, search ulit. Nabura na, no? Parang, di ba, buisit tayo pag nabura yung cellphone natin na maraming selfie. Sana reformat yung card, pero yung business mo, pag nakalimutan mo, wala lang sa'yo, di ba? Tama yun. Dapat nagpo-focus tayo sa bagay na ginagawa natin. Nagte-take down notes ka, may mga notes ka, di ba? Para may babalikan din. Yes. Okay. Pagka okay na-adjust mo na, alam mo na yung resulta, maganda na, saka ka na mag-isip na gumawa ng company. Mag-assemble ka na ng team, no? Kaya minsan naglalagay kami, attention, cameraman, video editor, VA, ganyan, no? Kaya lang di natuloy this year kasi pandemic, no? Kaya 2 lang kami ditong Kolokoy na nakikita niyong 2. Dalawa lang. Puro kami libre lesson. Pero we're so excited to scale next year, no? This coming,
No, gan talaga no guys, huwag kayong mapagod magtanim ng magtanim, no? Magtanim ay di biro, maghapong nakaupo. At lagi nasa huli ang pagiging success. Yes, so no, na laging merong reward 'yan, no. May reward. Ayun, pag-assemble mo ng team mo, oy, susulat mo, no? O kailangan ko ng isang video editor, kailangan ko ng isang BA, kailangan ko ng 1,000,000 closer. Honda. O, kailangan ko ng ng ganito, marunong mag-FB ads, magbabantay ng FB ads, magbabantay ng comment sa comment section. O, kailangan ko ng may magbo-broadcast ng magpo-post ng picture ko sa Instagram. O, yun. Ganun. Yes. Okay, so nabuo mo na ngayon yung grupo mo, no? Power Ranger. Team Ninja Pro. Di ba? Ninja Pro. Si Power Rangers. Yellow, pink, blue. White. si Mask Rider Black. Ayan. So, buo na yung team mo. Oh. Siyempre, may sahod yung mga yan. No? Hindi pwedeng walang sahod. Kailangan isipin mo paano mo ngayon i-secure yung financing. Bilang empleyado ka ngayon, tabi-tabi din pag may time. Kasi di ba magnenegosyo ka? Saan ka nakakita magnenegosyo ka tas walang puhunan, no? Mga kulokoy lang yung mga ganun. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sa mga ganun. Yes, no? Meron akong nakitang YouTube video. Paano nga ba magnegosyo na walang puhunan? Secure financing para sa akin. Sa akin, imbes na nakakapagtabi-tabi ako nasa ilalim ng unan ko yung pera or nasa, tawag dito, cabinet ko yung pera. Hindi umiikot, hindi tumutubo eh. So, dapat talaga marunong ka talaga magpaikot ng pera. Oo. Eh ba, mga bata tayo, tinatabi natin sa postcard, tansan. Tinatabi sa aparador. No? Oh, yung 20 ko dito, nawawala. Tapos sumagot si Angel, sabi niya, huh? 20 ka dyan? Sabi mo, 15 lang yun eh. Eh, di na-booking siya ngayon, no? Kasi hindi naman talaga 20 yung pera ko, 15 lang. Eh, sumagot siya na 15 lang yun. Abunoy mo pa ako. Eh, di huli. Huli yung kabataan. Pumatong na 5 piso, nag-react siya ngayon. 15 lang yun, ha? O, diba? Nagtatabi dapat. Yes. Secure financing kasi, papaano mo yun? Diba? Pang palago ng negosyo. Okay, step number 9. Ayan na, isa-set up mo na ngayon yung structure ng company mo. Tinuro ko sa BAFA na yung pag-FB ads para siyang isang building na organization, no? May campaign, may ad sets, merong ads creative. Ganun din sa pag-i-structure ng company mo, no? Napakahalaga niyan. Ikaw ang boss. Kung restaurant, food ang gagawin mo, dapat ikaw muna ang gagawa ng recipe, tuturo mo sa chef mo, tapos yung chef mo, ititrain mo. Laging ganon, no? Tapos yung chef mo, pag nagagawa na niya yung recipe, paulit-ulit, the same ingredients, para hindi pa bago-bago yung lasa ng pagkain, alam niya ngayon ituro sa trainee, sa assistant chef, no? Tapos, ikaw din ang unang magte-train sa mga cashier mo, saka sa mga waitresses mo. So, ikaw ang magdo-drawing yan. No? Kahit di ka pangit ka mag-drawing, wag mo intindihin yan, ikaw ang gagawa na instruction ng company mo. Alright? Tandaan nyo to kasi pag magne-negosyo na kayo, pwede nyo sundan to. O, ito na. Ayan, meron ka ng Power Ranger, may team ka na, no? Kumikita na, na-scale mo na kahit pa konti-konti ang business mo. Kapag, ito yung tip, kapag ang kinikita ng maliit na negosyo mo ay pumantay na sa sahod mo bilang empleyado or lumagpas pa, it's time to leave your job. Yay! Yun. No? Freedom! Freedom! Okay? Eh, pag affiliate marketer ka, network marketer ka, no? Ang kinikita mo, 5,000 pa lang a month. Diba? Eh, ang sahod mo, 20,000. Eh, naku, wag kang, mag-i-illusion na iiwan mo na agad yung trabaho mo. Kahit na mo-motivate ka sa mga lessons, no? Yes. Kasi realistically speaking, hindi pa siya tumatapat. Kailangan, policy ko, 3 to 6 months na napantayan ng maliit na negosyo mo, yung kinikita mo as an entrepreneur, saka ka pala mag-quit sa trabaho mo.
Okay? Remember, hindi masama ang trabaho. Kagaya Tama po. ng mga naririnig nyo sa social media na, Quit your ganito, job. ganyan, quit your job, ganyan. Wala namang kwentang college degree, ganyan. Malayo, hindi totoo yun. Wag, kasi tandaan nyo, your job is a blessing, no? Kundi dahil sa trabaho mo, wala kang hindi ka kikita, no? Wala kang Una-una, profession mo yan. Pinaghirapan mo yan. Exactly. Degree mo yan. Nagmasteral ka dyan. Mm-mm. So, talagang kailangan pagbalaki mo yan. Talagang Mm-mm. pinaghirapan mo yung dugot pawis. Yes, saka nakatulong yung trabaho mo to grow the economy Yes. and help other people, and nakatulong ka sa boss mo. Kasi yung boss mo may pangarap din siya. No? At naging instrumento ka para matupad yung pangarap ng isang tao. Kaya lang, may pangarap ka rin. No? Kaya gusto mo rin ikaw yung maging boss. Tama ba? So, darating ang time, magkakaroon ka ng mga empleyado, kagaya ng tinuro ko sa iyo kanina. Mahalin mo rin yung mga empleyado mo kasi dati ka lang ding naging empleyado. Yun ang cycle ng buhay, guys. Kaya tandaan nyo, pag naging mga boss na kayo or entrepreneur, maalala nyo itong mga lesson na to. You will love your job now. You will love your boss. Hindi mo siya kamumuhian na, yung boss ko, ginagamit lang ako, pinagkakakitaan lang ako. Wag, no? Because remember, that is normal. Diba? That is the reality of life. Be thankful sa blessing na nagtiwala siya sa'yo, na tinanggap ka niya, hinire ka niya. And dahil sa kanya, you found a source of income. Pero, no, dahil gusto mo mag-breakthrough, balang araw, no, ikaw naman ang magiging boss. And mamahalin mo rin yung mga employees mo. Alright? Ayan Remember then, no, to register your business. So, paano nga ba mag-register ng business? Ito, tip lang, no, ang alam ko, kapag kinita mo, pag ginawa mo ang negosyo, eto nga kaya masarap maging backpacker or traveler. Kasi naaayon sa batas na kapag wala kang digital nomad ka, at wala kang office, for example, sa US, sa Cambodia, sa Laos, sa Philippines, ang tax mo is hindi talaga, gray line siya. Kaya maraming vlogger, wapak talaga sa income. Kasi wala naman silang office Gets nyo? Kaya nga ang daming issue ngayon yan. Buti hindi tayo naano sa YouTube. No? Masyadong binubulgar na itong mga YouTuber na to, nagpapatulpo pa. Yes, so yung mga vlogger na entertainment, focus, no? Medyo parang titirahin na ng SEC yan. Yung YouTube baka, yan. no? Baka YouTube kasi, Philippines. Yan. Baka, no? Kaya lang, yun nga yung hindi maganda. Pero tandaan nyo guys, no? To register your business, the sale happened within the premises of the country, and the sale has been collected within the premises of one country. Yan yung according sa batas. For example, may office ka sa Pilipinas at ginagawa mo siya sa loob ng Pilipinas at lahat ng benta ay nanggaling sa Pilipinas, register your business. Yes. And magsisimula ka na magbayad ng tax kung consistently, hindi ko alam kung ano yung update pero alam ko 2 million per month. So kung hindi pa, halimbawa naman 5,000 lang yung kinikita mo dyan sa pagtitinda ng galunggong sa harap ng bahay nyo, i-register mo pa ba yan? Anak ng tokwa, hindi. Wala ka na tinupo. Magbayad ka ng 5 piso, no? Kada Hindi, no? Nagtitinda ka ng atsara, tinapa, tokwa, lugaw. Hindi muna. Actually, no? Kasi, naging news to before Yung tataksan daw yung mga yung mga nag-online seller, yung mga, seller. for example, nagmamine-mine, yung gano'n, yung mga t-shirt, mga nagbebenta online, no? Hindi totoo yun. Kasi, yung mga mining. Oo, no? Wala namang milyon Walang milyon yung kita nila doon Yes. Kawawa naman sila kasi gusto lang naman nilang matuto talaga na tawid kabuhayan. Di ba? Ang dami sa mga kababayan natin Pilipino nawala ng trabaho. So, sa napakaliit na diskarte nila na gano'n at pinapagkakakitaan nila ng kabuhayan nila, hindi na natin dapat pang, sa SEC, kailangan mag-register ka. Hindi na kailangan yun, no? Kailangan, maghingi ka ng advice, no? Sabihin mo, kapag kumikita ka na, for example, ng ganun kalaki, let's say, 2 million, no? A month, no? Consistent na in the last 6 months. Yes. No? Ayan, sige, mag-hire ka na ng attorney. No? Attorney, paano mo ba ako papayuhan? Ano ba yung, halimbawa, ako, sabi mo sa attorney, tip lang sabi mo sa attorney mo, hindi kita i-hire na every month, sasahuran kita.
I-hire kita pag kailangan ko ng payo. By appointment tayo. Kasi ako hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa negosyo ko. Attorney Angelo Budukbol, no? Ano ba? Ministro Budokbol. Ano bang gagawin ko sa negosyo ko kasi ganito, ganyan, Sige, pag-usapan ganyan. natin dyan ha. Milyon-milyon yan. Oh, joke lang. 10 piso po kasi ang tinutubo ko dito sa pagtitinda ng tilapia sa tabing kanto. Eh, kailangan ko po bang i-register to? Ayun, papayuhan ka ngayon ng attorney mo. Yes. Sole proprietorship po ba ako? Partnership po ba ako? Kasi kapartner ko dito si Aling Bebang. O ano? O ano ba? Corporate. Yun, yung mga ganun. Alam na mga attorney yan, no? Eh, ikaw hindi mo linya yan, negosyante ka lang, wag mo balikatin lahat, sasakit ulo mo. O, eto, tax na, magbabayad ka na ng tax. Pag-usapin mo ngayon yung accountant mo at saka yung attorney mo para mabigyan ka ng payo kung paano nyo dodoktorin yung mga tax. At tandaan din natin, hindi masama magbayad ng tax, no? Yes, nakakatulong naman magbayad yan ng sa tax, gobyerno. no? Huwag nyo naisipin yung mga korap na nagbubulsa ng mga taxes natin, sasakit ng ulo nyo. Basta ikaw, entrepreneur ka, bayaran mo na lang yung tax mo, no? Walang problema dyan. Kasi, isipin mo na lang na makakatulong yun sa bansa natin. Exactly. Isipin mo lang. Yes. Kahit hindi totoo. Yun na lang isipin mo. Okay, o kung hindi ka pa kumikita ng ganong bracket, 500,000, 2 million a month. Huwag mo munang problemahin. Huwag mo na munang problemahin yung pagre-register ng business. Lalo na kung wala ka naman sa Pilipinas at OFW ka. Kasi nasa batas naman yan na hindi kailangan na i-register. Lalo na kung online business. Kasi hindi naman siya within the premises of the country. Okay? Tama. So, kaya nga yung mga vlogger, ang laki talaga na kinikita. So, ano pa ba? Mahalaga lang din talaga na kung di ka pa umaabot sa ganung bracket, no, ayun, ako ine-encourage ko kayo na maging mga charity, no? Kung may kinikita ka kahit papaano na higit na sa pangailangan mo, share your blessing and hindi ka pa naman nagbabayad ng tax, so scale mo lang ng scale yung business mo, no? Pero dapat may attorney ka na kasi nagsisimula ka na mag-business. Kumbaga, may ituturo sila sa'yo na kung paano nyo gagawin yan. No? Let's say, ipapapattern nyo yung mga brand mo para pag may kumuha ng iba ng brand mo. Diba? O kami, Ninja Pro, yung app. Diba? Pag may kumuha nun, pwede mo silang kasuhan kasi sa'yo na yun. Hindi na nila yun pwedeng gamitin. Ganun lang. Tapos, step number 10, parang lalagnatin ako ngayong araw na to. Step number kasi mahirap talaga to paggawa ng business plan. No? Okay, iwan mo na yung trabaho mo, register mo na yung business mo. Pangalawa, hindi ko sure ngayon kung ano yung bracket ngayon. Kasi parang may binago yata sa online business scheme last time, di ba? Pero natutunan ko yung kay Chingitan na 2 million yung dapat na alam ko. Na bracket. Tama ba? 2 million. Oo. Laki, no? So, ang laki ng chance nyo, guys, para mag-scale lang na mag-scale ng business. Pero kung yung mga fina-follow nyo mga coaches ay nasa 10 million to a month ba yun? Naku, laki nun. Kaya nagbabayad na sila ng tax. Nagtatrabaho sa tatrabaho. Sa Lazada. Sa Lazada, yung mga nagbebenta sa Lazada na nakaka 30 million. Hello. Kilala ako dyan. Magbayad ng tax. Ayaw magbayad ng tax, 30 million na kinikita. Hindi, babayad yun. Nagbabayad ba yun? Automatic na yun. Na yun? Pag nagbebenta ka na, corporate na yun. Oo, kasi one day may magtuturo sa inyong expert sa Lazada, guys. Ang laki ng inaakyat niya na sales, no? So, one day, no, i-guess natin siya sa home boss. Yun. Okay, sa ating upcoming. Kasi kukuha tayo ng iba't ibang mga expert. Hi, Coach Princess. Ay, si Coach Darwin. Hello, Coach Darwin. Ito, nasa dropshipping rin siya si Alam Coach ko, dropshipping to siya ngayon. Oo. One day, bro, mag-guess ka sa amin, talk show. Collab tayo, Collab. Ayan. Okay, so, last but not, pangalawa sa huli, set up a working budget, aka money allocation and expenditures versus profit. Sa mga nag-i-e-com, mahalaga to. Ginagawa nila to. Mag-i-spy muna sila kung anong, halimbawa, e-commerce na naisip mong trabaho or business industry, kagaya ni Coach Darwin. Wala akong masyadong idea ngayon sa e-commerce, inaaral ko pa lang siya. Kagaya ng Shopify, branded dropshipping, pero may idea akong konti actually.
So, nagre-research sila ng mga products or items na mura lang, no? Malaki yung profit ng margin kasi mag-FB ads ka pa dyan. So, dapat na-allocate mo talaga yung budget mo. Kasi, okay, maputol ko. BA pala siya from Amazon. ayun, nag-VA siya VA. as Amazon, ano ba, affiliate, Amazon affiliate or Affiliate? drop, parang VA nagda-drop daw. shipping. VA. So, meron kang tinutulungan na bro, Para na seller. may-ari na seller. Mismong seller, gano'n. Or Nag-VA maybe, ka. Ganun. na nagbebenta sa Amazon. Tas Parang iba kasi affiliate eh. Alam Affiliate ko, and iba kapag Dropship, affiliate ka, ikaw yan. mismo yun, di ba? Yan. Or parang kung VA ka niya, maraming ipapagawa sa'yo yan. Kagaya ng maghanap ka ng product na mabenta, mag-spy ka sa ibang mga store, parang mga ganun ba yun? Ayun, so Alright. mag-spy ka ngayon sa Alibaba, sa AliExpress. Alam ko bro, mas mura sa Alibaba kaysa sa AliExpress kasi madaming middleman sa AliExpress eh. Tama ba? Coach po ako sa mga student sa Amazon. Wow! Galing. Nakakatuwa naman si Coach Darwin. Paturo naman. Paturo kami naman student. Kami naman student mo. Okay, gusto ko ring aralin yan eh. Alright, ayan mag-allocate ka ng budget kasi mahalaga yung negosyo mo is very profitable. No? Wag naman yung malulugi ka. Alright, so last but not the least is to scale up your business according to your marketing plan. So, yung nakaraan, di ba, dinrowing mo yung market plan mo? Kagaya ko, for example, FB ads, tapos papalo si funnel, tapos may webinar, tapos may landing page, tapos may email marketing, may chatbot, tapos course creation, mga ganon. Kailangan, kapag ka medyo may mahina doon, halimbawa yung FB ads ko mismo, yung media is weak, hindi ganun kaganda, i-scale mo ngayon yon. Titignan mo yung mga competitor mo kung ano bang ads yung pinapatakbo nila. 'Di ba? Titignan mo kung ano media ba yung ginagamit nila. Ikaw ngayon, i-twerking mo, no? Start twerking like Miley, yung business plan mo. Kasi kapag hindi mo twerking yan, ay naku, patay tayo. Kailangan mo yung i-scale up at saka kailangan mo yung ano-anohin, no? Laro-laruin. Okay, kasi in business, kailangan lagi ka nagte-test. Okay? Test lang ng test. Test lang ng test, no? Walang Until you katapos get ng test. the result. Yun, makikita mo ngayon yung mga result. So, sa FB ads, bibigyan ko kayo ng idea, no? Kapag nag-FB ads kayo, lagi ninyong titignan yung metrics ninyo. Sa top earner secret namin, malapit na talaga matapos, promise. Ang dami kasi every lesson, may gusto na naman ako ituro. After another lesson, gagawa ko na naman ng case study. Walang hanggang katapusan, pero malulunod ka sa dami ng ideas. Mabubusog ka. Okay. So, top earner secret, malapit na, Jel Miniera and Rose Jean. Abangan. Top earner secret, waving na. Waving na. Okay? Scale up your business plan. Kasi doon tinuro ko kung paano gumamit ng metrics, step by step, paano basahin yung metrics mo, paano i-drawing yung funnel mo, nakaalinsunod sa metrics mo, ang lalim. Tapos, paano mo ngayon babasahin yung data nun? Ay, madugo, no? Pero, ang hirap na ituro. Pero yun yung mga dapat ninyong gawin, no? Para malaman mo yung resulta. Kung panalo ka ba sa ads mo, saka sa result mo. Okay? So, yan lang po, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-Ninja Pro. Yung mga stay tuned pa rin until now. Ayun, okay, abang-abang tayo ng ating parapol promo. Ang mananalo ay tatanggap ng ating tinatawag na ng ampalaya at hindi ampalaya, super fans. Ayan, next week, abangan ninyo ang ating live mental preparation on becoming an entrepreneur. Hindi madali, no? Kasi itong 12 steps na to, sasakit ang ulo mo dito eh. Pero, kapag handa yung isip mo, kung paano nga ba talaga maging prepare, kasi darating yung time na pumasok ka ng trabaho 8 to 5, tapos pagdating mo sa bahay, sabi ni coach, kailangan alamin ko yung strength ko saka weaknesses ko. Inantok ka na, pagod ka na talaga. Akong ginagawa ko nung nagtatrabaho ako, guys. Uupo ako, tapos magsasabihin ko yung mga pangarap ko sa sarili ko. Kahit gaano ako kapagod,
No, kukuha ko ng ballpen, saka notebook, isusulat ko yung dream ko sa papel. Pero bago ganyan, no, maputol ko, kailangan umupo ka sa thinking chair. Yun, yung Mag-invest ka thinking sa chair. malambot na, Upuan. uupuan mo. Yung marerelax yung likod mo. Makaka-relax yung ganyan. Nakakapagod din, no? Galing ka sa work, tapos Hinga ka lang. wala ka ng Inhale ka time. lang na malalim, tapos pikit mo yung mata mo. Imagine mo yung mga relaxing pangarap yung lugar. mo. Tapos itapat mo yung mukha mo sa electric fan o kaya sa aircon. Mm-mm. Tapos taas mo yung paa mo. Magkape ka. Yun. Okay? O kaya yung kape haluan mo na Milo para maging mocha. Yes. Budbura mo ng cinnamon. Mura lang yun, 5 piso. Okay, humigop ka. Isulat mo sa notebook. Sabi ni coach, pagod na ako. Trabaho ko. Ito, mga strategy, tactic. Ano ba yan? Napagod pa ako sa jeep, traffic sa EDSA. Tapos ngayon, gagawin ko pa yung business ko para hindi ko na kaya. May pasok pa ako bukas. Sabi ni coach, magtimpla daw ako ng mocha. Ala Starbucks. Halo, 3-in-1, saka Milo. Wow. No? Lasa-lasa nga mo. Upo ka ngayon, no? Taas mo paa mo, no? Tapos sabi ni coach, imagining ko raw lahat ng pangarap ko. Sulat ko raw sa papel, sa notebook. Yung mga dreams ko. Red car, Ferrari. Wow. Kulay pink yung gulong. Ay, itim ang gulo. Ang pangit, red and pink. Yun tayo. Tapos, ayan na, gaganahan ka na yan. Para ka ng battery na nagcha-charge. Ayan, magagawa mo na yung business mo. Remember guys, ang stress, 15 minutes lang of proper meditation and thinking of your dreams, mawawala na yung stress mo. Always allocate minimum of 1 hour to 2 hours of your time. Remember din na yung 8 to 5 na job mo is time for you to make a living. Pero pag uwi mo sa bahay, alas 6, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, hanggang kahit madaling araw, is time for you to make a fortune. Yes. Okay? So, tandaan nyo yan na walang excuses. Kasi kung nagawa ng iba mag-breakthrough from being an employee to becoming an entrepreneur, kayang-kaya mo rin yan. Baka lang kasi tinamad ka, kaya hindi mo nagawa. Kami, anong oras na ba ngayon? Diba? Why do I still need to do this? Hindi pa kami nagdi-dinner. Diba? But commitment is commitment. Okay? Motivational Monday, every Monday, walang palya kahit na magkaroon ng aberya kanina. Kanina, hindi kami nakapag-live. Alright, ganun yun. So, abangan nyo, no? Mental preparation and becoming an entrepreneur. So, it's time. Kailan to? Next Monday. Monday. No? We will try our best, magawa natin na every 12 p.m. Philippine time. So ngayon, sa mga bagong viewers natin, no, si Yam Saylin, no, share these videos para makasali ka. Thank you so much. So ito na ha. Para poll namin. So hindi ka qualified kung hindi mo na share tong video na to sa wall mo, and at the same time nag-comment ka diyan sa baba. The more comments, the more chances of winning. So ngayon, comment picker na tayo. Kasi kukuha na tayo ng comment mula doon sa mga nag-comment sa baba. So make sure na pag nabunot kayo yung napili dito. Make sure na na-share nyo na yung video kasi i-check namin siya. And at the same time, nag-comment ka sa baba ng ano ba yung struggle mo sa pagiging employee. Okay? And at the same time, ano ba yung business plan mo. So nakadalawang comment ka, may 2 chances of winning ka. Tama. Okay. So ngayon, kung nakikita ninyo dito sa StreamYard, kukuha tayo ngayon ng mananalo dito sa ating live training. Okay, stay tuned lang kayo. Okay, so ito yung post natin. So, okay. Okay, and then, ayan, paste natin dito para makahanap siya ngayon ng comments. Yung mga nag-comments. Okay, so, mamimigay tayo ng Super Fans by Pat Flynn. Okay? And then, ang gagawin natin, asan na ba? Get comments. Okay. Okay, sino kaya yun? Ilan na kukunin nating winners for tonight? Oo, parang ang hina ng internet ngayon, ba't hindi Saglit lang guys Ayan. So share this videos and then comment ka dyan ng ano ba yung aspeto ng pagiging entrepreneur na nahihirapan ka, hindi mo alam, paparegister mo ba yung business mo, ano ba dun sa mga yon. Tapos, pipili tayo ng nag-comment. Ayan.
Ayun, Amount May of 9. Okay, May Okay. 9. Unit Okay, of so Ments. pili na tayo. Okay, tatlong pipiliin natin tonight Okay, tatlo. para Okay. manalo nun. Pero kung nanalo ka na before ng super fans, we are going to give you another book. Yes. Okay, papapiliin namin kayo. Ayan. So, bola-bola na. Bola. Okay. Ayun, si Ryan Navarrosa. Ryan I think Navarrosa, nanalo na siya nakananalo before. na to before no? Pero So, bibigyan na lang namin kayo ng another ebook na sa tingin another ko, ebook. Maswerte makakatulong naman ni, sa'yo. Okay? Ryan Navarrosa. So, Ryan Navarrosa, let me know kung alin dito sa mga to, yung topic na gusto mong Yes. matutunan. So, teka ha. Yes. Mm-mm. Okay, stay tuned lang kayo, no? Kukuha pa tayo ng 2 winners, no? Para sa ating super fan book. Okay, so sino yung may gusto ng about, it's Yes. either number 1 about blogging, okay? Affiliate marketing na ebook, and Yes. ano pa ba? Ayoko kasi mamigay ng mga book na may bayad. Ito kasi free lang siya. No? So, eto, yung binili ko sa kaibigan ko, hindi naman siguro magagalit to kapag binigay ko yung ebook niya. Kasi ano to, bonus lesson niya naman to. So, pamigay talaga siya. Network Sige. Marketing Manifesto. Okay? Tapos yung isa, about blogging. Tapos yung isa, about affiliate marketing. So, pili Okay, ka sige. doon. Kung alin doon yung gusto mo, paging Ryan Navarrosa. Okay, Okay. pick agad tayo ng bagong winner. Second winner natin. Okay, for second winner. Wala tayong pang-ikam natin. The Kim is Money. Hello. The Kim is Ayan, Money, so nanalo alright. ka ng Super Super Fans Fans, by Fat yeah. Clean. Okay, so kuha ulit tayo ng third winner. Third winner. Alright. Ayan. So, Rose G. Rose G. Rose G, nanalo ka na ba before? Parang hindi. Parang hindi pa. Si Ayan, ano yata vlogging yun? daw. Jalmin Niera yata. Ayan, about vlogging Sis daw Jalmin. yung gusto ni Sis. About vlogging. Si Sis Jalmin. Kaso hindi ka nanalo ngayon, Sis Jalmin eh. Better luck next time. Si O, ilan Rose yung G, winners Fat natin? Queen. Okay. So, ito lang, sobrang busy kami. So, mag-chat lang kayo sa amin. Yes. Pagka-chat ninyo, bigay nyo sa amin yung email address nyo para ma-send namin sa inyo yung reward ninyo. Okay? So, i-check namin kung na-share ninyo tong video, no, para qualified kayo makuha yung yung prize. All right, thank you so much. Happy evening sa inyong lahat. Thank sa you for 9 million watching, viewers yes. natin. Ilan? 9 million. Alright, ang dami nyo. Thank Ang you so dami nyo. much. Thank you so much. So, ayun, hindi pa kami nakakapag-scaling. Marami pa talagang Marami dapat pang gawin. marami. And we're just really thankful and blessed na makapag-share kami ng knowledge sa inyo at Yes. marami kayong natutunan for today. So, tomorrow, tuloy-tuloy lang tayo. Sa next Monday, we are going to discuss about yung mga mental techniques, mga chanting, yung mga mga steps na dapat ninyong gawin para hindi kayo sumuko sa pag-transition nyo from becoming a boss of your own. Yes. No? Mahirap kasi talaga mag-transition, madaling sabihin yan, pero kapag hindi mo alam kung paano i-handle yung stress na yon, malamang mag-fail ka at Mahirapan sumuko ka talaga. na lang. At ayoko mangyari yon. Sa hinaba-haba ng tsikahan natin dito at nagkanta paos-paos kami. Ayaw naman namin mangyari na parang nag-quit lang kayo ng ganon. Okay? O yan, Bro Darwin kontak ka naman sa amin. Chat-chat tayo para Chat-chat. makapag-collab tayo about yan sa mga posible mong pwedeng Yes. i-share. Okay, so upcoming na, this December, something December, that we no? would like to Tama. give to you. We will do our best to finish Top Earner Secret and Home Boss, no? Yes. Time, money, freedom. How to transition from being an employee to becoming your home boss, giving you step-by-step Yes. guide and homework na ilalaan mo yung buong 2021 mo. To answer that, we will have psychological test. Wow. We will have different strategies. Kasi mahirap talaga mag-shift from being employee, tapos Employee to- gradually. Yes. Alam ko yan ang gusto ng maraming Pilipino. Pero paano nga ba?
So, marami kayong sasagutan ng mga homeworks doon, no? Tas maraming lessons sa Ninja Pro ang i-insert natin doon na libre na nilang matututunan. And if you Yes. are really dreaming, if you're a Filipino who's really dreaming to becoming your boss, this lesson is for you. So, upcoming na yan at sobrang mura nating ibibigay, no? It's only 990 pesos to receive the 990. home book, the Yes. workbook, and to pass the exams, no? And the tests and the quizzes and psychological Yes. tests inside, at dito mo talaga ma-realize kung sino ba talaga ang uri ng entrepreneur yung Yes. gusto mong maging, no? Next month kang na yan, no? susundan na doon, na Yes. steps, no, how to talk to your business accountant, no, paano mo nga ba i-re-register yung business mo. Sobrang dami. And then, papipiliin ka namin doon kung ano yung mga iba't ibang business ideas na pwede mong pagpilian and then i-scale natin from there. So, we can guide you to becoming your own boss, no? Exactly. Home boss, upcoming na yan. Home boss, Alright? abangan nyo. Pero sa mga advanced na, no, kagaya nila Jelmin, ay naku, ang abangan mo talaga si Jelmin kasi nag-enroll ka na doon ay yung Top Earner Secret. Ewan ko na lang. No? Palalim na daw yung mga Yung lessons. Top Earner Secret ay talagang, kahit ako, madugo talaga siya. No? Kahit Mag-aaral ako, eh. kayo ng metrics. Okay? Metrics. Magbabasa kayo ng metrics para siyang kontador ng kuryente. Babasahin niyo yung resulta ninyo. Babasahin mo talaga, no? Kada Ayun, metro, no? oo, no? Mag-i-scale kayo na mag-i-scale, no? Oh, yan. Sige, thank you so much for watching. Hello, Ezekiel Malay. Yes. Ayan, kasi malay mo, kaya ka lang nasa network marketing, ay dahil nayaya ka at nagsimula ka na mag-network marketing, pero hindi pala talaga yun yung gusto mong maging na uri ng entrepreneur. Marami palang pwede, hindi pala talaga yun yung passion mo. Di Diba? pasok sa passion. So, home boss will be your guide. Okay? Okay, coming na yan. No? Basta kahit anong hirap, yan, coach. Go pa din. O, yun ang maganda kay Jelmin, no? Alam mo ba, Jelmin, sis Jelmin, buti ka pa, natapos mo yung 30 days exercise. Wow. Oo nga, natapos niya. Ako Sis hindi ko Jelmin. na natuloy, no? Naewan ko kung anong day Nagtitiktok na ako. pa yan, si Sis Jelmin. Oo, nakita di ba? ko. Believe ako sa mga Nakakatawa. student ko, no? Follower talaga. Thank you so much for likes and heart. Ayan, thank you so Coach much, bro Darwin. Darwin. Yes. Na-miss ka na. So, Tapos namin kayo mga ninja students namin. One day, no, sana magkaroon tayo ng reunion. reunion, no? Ayan. Kita-kits. Kita-kits tayo, no? Party-party tayo. Yan. Sagot ko. Uy, sagot na niya. Cocktail party, di ba? Cocktail party. Barbecue party tayo, di ba? Alam nyo naman sa atin, no, talagang more on, giving. Pero pag-usapan natin, pagplanuhan natin yung Ninja Pro, natin. Welcome lahat. Welcome lahat. Okay, Grabe, baka maubos yung isang kilong baboy. Isang kilo lang. Anyway, dream ko yan mga ninja natin, makasama natin, no? Magkaroon tayo ng parang home party. 'Di ba? Mastermind tayo doon. Kasi iba naging successful, kagaya ni Coach Darwin, iba na yung naging linya niya ngayon. No? Tapos si Sis Jalmi, naging VA siya, naging mahusay na VA, taga-close ng sale ng mga top entrepreneur, kagaya niyang kaibigan ko, yan, si Coach Jay Gregorio, no? Totoo yun. Minsan malalaman mo yung passion mo, no? Oo. Pahabol ko lang, no? Hindi lang, banda sa kalagitnaan ang ginagawa natin. Minsan sa huli pa nga, ito pala yung passion ko. Oo, dito diba? ako naging success. Lagi nasa huli ang success. Dropshipping pala si Totoo. Coach, si Sino? Coach Darwin Royo. Dati yung pinagtitripan nito, mga baboy. Baboy business. O, yun. Akalain mo yun, mapupunta ka pala sa dropshipping, di ba? Dropshipping, Ang layo, di ba? From baboy to dropshipping. Layo-layo nun. Si Sis Jelmin. Si Ezekiel naman, iba naman ang trip nito. Viral videos. Ezekiel. Dati, oo. Ito ba yung kamukha ni affiliate pa rin. Marvin Agustin? Ayun, Nakita di ba? ko to Akala ko si Marvin Agustin. Viral videos yan, si Coach Nakikita ko sa Ezekiel, no? newsfeed. Yung meron pa siya mga jojowain na trotropahin. Meron ba yan? Yung mga ganun ba, bro? Pinanood ko yung mga video nyo, kala nyo. Hindi Thank you ko so kayo much for ini-inspire. watching from Zenon Enriga, no? Ayan, Salamat si Bro si Zenon. Bro. Okay, thank you so much for watching, guys. It's time for us to eat. Oh, Gutom na ako. So, ang time check Nagutom tayo. ako doon.
So, 7:55 p.m. dito. Ayan, alas Ahead 9 lang na ng sa 1 hour Pilipinas. sa Philippines. Okay. Thank you so much, guys. We love you so much. Thank you for patronizing and see you sa Monday, para malaman nyo yung mga Yes. secret ninja moves. Paano nyo ba magagawang ma-overcome kapag feeling nyo pagod na pagod Totoo. kayo. Yung mental stress, kasi mahalaga yan pag nag-transition kayo from employment, to entrepreneurship. Yes. Hindi madali yan. Pero, ay tuturo namin sa inyo paano yung magagawang posible. Yes. Have a great day and congratulations sa mga winners. Please PM us your email address and full name para ma-send namin yung video sa inyo. Bye-bye! Bye-bye!